Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako si Jolina, 35 years old, mula sa Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko ipinagmamalaki, pero gusto ko itong ilabas. Dahil baka ito ng huling beses na titingin ako sa nakaraan bago ko tuluyang sarhan ng pintong muntik ng sumira sa buhay ko. Sabi nila, ang pagiging asawa ng isang marine engineer ay isang swerte. Magandang bahay, laging bago ang gadget ng mga anak, at hindi kami namomroblema kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Pero ang hindi nila alam, sa bawat remittance na pumapasok sa bank account ko, may bahagi ng puso kong unti-unting namamatay sa sobrang lamig. 10 taon. 10 taon na kaming ganito ng asawa kong si Fernan. Ang Singapore ay tila naging pader sa pagitan naming dalawa. Sa simula, punong-puno kami ng lambing. Mahabang tawag sa gabi, mga mensaheng puno ng pangarap. Mga pangakong, konting tiis na lang. Naaalala ko pa kung paano ako ngumiti sa harap ng cellphone. Yakap-yakap ang unan habang pinapakinggan ng boses niya na tila ba narito lang sa tabi ko. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nauubos ang kulay ng lahat. Ang dating mahabang kwentuhan, naging maikli. Ang dating puno ng emosyon, naging formal. Ang dating, mahal na mahal kita, naging, ingat ka lagi. Hanggang sa dumating ang punto na ang tawag niya ay parang obligasyon na lang. Jolina, pumasok na bang allotment? Kumustang mga bata? Nakapagbayad na ba ng tuition? Sige na, pagod ako eh. May duty pa ako bukas. At ako, naiiwan sa kabilang linya. Hawak ang cellphone. Nakatitig sa screen kahit patay ng tawag. Parang may gusto pa akong sabihin. Parang may gusto pang kumawala sa dibdib ko. Pero wala na akong mapagsabihan. Dito sa Cavite, akong naging mundo ng mga anak ko. Akong gumigising ng maaga para maghanda ng almusal. Akong naglalaba, naglilinis, nagbabayad ng bills, nakikipag-usap sa teachers, at umaako ng lahat ng responsibilidad na dapat sana'y pinaghahatian naming dalawa. Ako rin ang nagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay. Natuto kong gumamit ng tools kahit hindi ko naman talaga alam kung paano. Minsan, habang haba kong martilyo o screwdriver, napapaisip ako, ganito na ba talagang buhay ko? Ako na lang ba palagi? Sa gabi, kapag tulog ng mga bata, doon ko nararamdaman ng bigat. Tahimik ang bahay, pero maingay ang isip ko. Doon ko nararamdaman ng lungkot na pilit kong tinatago sa umaga. Doon ako umiiyak ng walang nakakarinig. Para hindi ako tuluyang lamunin ng lungkot, nagsimula akong mag-online selling. Hindi dahil kailangan namin ng pera, kundi dahil kailangan ko ng distraksyon. Kailangan ko ng mararamdaman na may ginagawa pa rin ako sa sarili ko. Kailangan ko ng kausap, kahit mga customers lang. Pero kahit gaano ako magpakabisi, hindi nawawalang pakiramdam na may kulang. Parang may parte ng buhay ko na naiwan sa isang lugar na hindi ko maabot. Pagod na ako. Pagod na akong maging matapang. Pagod na akong akuin ang lahat. Pagod na akong magpanggap na okay lang ako sa tuwing may video call kami. Na parang walang nagbago. Na parang hindi ako unti-unting nauubos. Minsan, habang nakangiti ako sa harap ng kamera, nararamdaman ko na parang may sumisigaw sa loob ko. Pero wala. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ipakita na kaya ko. Hanggang sa isang araw, nasira ang gripo namin sa labas at doon nagsimula ang lahat. Nakatira sa tapat ng block namin si Lucas, isang mekanikong byudo. Tahimik siya,
Laging madungis ang kamay dahil sa grasa. Pero may mga mata siyang parang nakakaintindi ng lungkot. Noong inalok niya kung ayusin ang gripo ko, hindi ko alam na pati ang sarado kong puso ay unti-unti niyang mabubuksan. Unang beses ko siyang nakausap ng maayos noong araw na iyon. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt, may bahid ng langis ang braso, at may hawak na wrench habang sinusuri ang sirang gripo. Tahimik lang siya noong una eh. Walang yabang, walang pilit na pakikipagkwentuhan. Pero paminsan-minsan, napapansin kong sulyap niya sa akin. Parang binabasang katahimikan ko. Matagal na tong sira? Tanong niya. Hindi man lang ako tinitignan ng diretsyo. Ah, ngayon lang. Bigla na lang tumulo ng malakas eh. Sagot ko. Simple lang usapan, pero kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit. Parang gumaan ang loob ko, kahit ilang salita lang napalitan namin. Nang matapos niyang pag-aayos, hindi siya agad umalis. Naupo siya sa gilid, nagpahid ng kami sa basahang dala niya, at doon nagsimula ang mumunting kwentuhan. Hanggang sa naging routine namin ang pagtatambay sa garahe. Sa una, paminsan-minsan lang. Isang kumusta habang naglalakad ako palabas. O kaya isang mabilis na usapan habang inaabot niyang bayad ko sa pinagawa. Pero kalaunan, naging bahagi na siya ng araw ko. Pagkatapos ang trabaho niya sa talyer, dadaan siya. Minsan may dalang kape na nakalagay sa plastic, minsan tinapay, minsan simpleng presensya lang. Uupo kami sa monoblock chair sa harap ng garahe, habang ang ilaw mula sa poste ay tumatama sa kanyang mukha na pagod ngunit payapa. Sa kanya ko nailabas lahat. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong nagkukwento. Mga bagay na kahit sa sarili ko ay pilit kong tinatago. Ang mga hinanakit ko kay Fernan, ang pagod ko sa pag-iisa, ang pakiramdam na isa lang akong remittance machine sa paningin ng asawa ko. At si Lucas, nakikinig lang siya. Walang panghusga, walang payo na parang sermon. Minsan tatango lang siya, minsan magsasabi ng, mahirap yan, o kaya, hindi mo deserve yun. Sa bawat gabing magkatabi kaming nakaupo, pakiramdam ko, may unti-unting nabubuo. Isang koneksyon na hindi ko hinanap, pero kusang dumating. Si Lucas, nakikinig lang siya. Hindi siya nagmamadali. Pakiramdam ko, sa loob ng 10 taon, siya lang nakakita sa akin bilang Jolina at hindi bilang asawa ni engineer. Isang gabi, bumuhos ang napakalakas na thunderstorm. Bigla na lang dumilim ang langit. Sinabayan ng malalakas na kulog na parang may babagsak mula sa itaas. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang ulan ay tila walang tigil sa pagbuhos. Katatapos ko lang magligpit ng mga parcel sa labas. Basang-basa ng kahon. At nagmamadali akong ipasok ang mga ito sa loob ng bahay. Hindi ko na malayang tuluyan na pala akong nabasa ng ulan. Ang damit ko ay dumikit sa balat ko at ang buhok ko ay tumutulo sa tubig. Jolina, dito ka muna sumilong oh. Baka magkasakit ka. Sigaw niya. Tumakbo ako papunta sa talyer niya. Halos madulas sa basa at putik sa sahig. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng langis, bakal, at lumang gulong. Isang amoy na dati hindi ko gusto. Pero sa gabing iyon, naging kakaibang komportable. Doon, sa gitna ng ingay ng ulan na tumatama sa yero at kulog na parang sumasabay sa tibok ng puso ko, tila huminto ang mundo. Basang-basa ako, nanginginig sa lamig. Ramdam kong bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa buhok ko, pababa sa aking leeg.
Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa kung anong nararamdaman ko, pero hindi ako makagalaw. Kumuha siya ng tuwalit dahan-dahang pinunasan ng balikat ko. Maingat ang bawat galaw niya, parang ayaw niyang masaktan ako. Ang kamay niyang sanay sa trabaho, magaspang, may bakas ng pagod, ay naging banayad sa sandaling iyon. Napatingin ako sa kanya. Malapit, sobrang lapit. Nakikita ko ang paggalaw ng mata niya, ang paghinga niya, ang katahimikan sa pagitan naming dalawa na mas maingay pa sa kulog sa labas. Sa sandaling iyon, Miss Jamay, bumigay ang lahat ng depensa ko. Ang init ng kamay niya sa balat ko ay parang kuryenteng gumising sa katawan kong matagal nang natutulog. Ang mga taong ginugol ko sa pag-iisa, sa pagpipigil, sa pagpapanggap, lahat iyon ay tila sabay-sabay na sumingaw. Hindi ko na inisip si Fernan. Hindi ko na inisip ang mga bata. Ang nasa isip ko lang ay ang uhaw ko sa atensyon at pagmamahal. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan sa bubong ng yero, ibinigay kong sarili ko kay Lucas. Isang gabi ng pagtakas. Isang gabi kung saan naramdaman ko ulit na ako'y buhay. Pero ang bawat kasalanan ay may kaakibat na multo. Kinabukasan, hindi ko magawang tumingin sa salamin. Para bang sarili kong refleksyon ay isang taong hindi ko kilala. Ang mga mata ko, namamaga sa puyat at iyak, ay tila may bakas ng lihim na pilit kong tinatago. Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon. May kakaibang saya mula sa gabing iyon, pero mas malakas ang bigat ng konsensya. Sa bawat tingin ko sa mga anak ko, may kumakagat sa dibdib ko. Para bang may boses na paulit-ulit na nagsasabing, "Anong ginawa mo?" Sinubukan kong ibalik ang normal na routine ko. Nagluto ako ng almusal, naghanda ng baon, ngumiti sa mga bata na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, parang may bitbit akong mabigat na lihim na anumang oras ay pwedeng sumabog. Mas lalong lumalang pakiramdam ko tuwing naiisip ko si Lucas. Ang mga titig niya, ang paraan ng pakikinig niya, ang gabing iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko, lalo na siya. Pero lalo akong nayanig ng isang umaga, habang nag-aabot ng labadang kapitbahay naming si Gina, ay bigla siyang nagbitiw ng salita na tila ba may alam na siya. Lumapit siya sa gate, hawak ang planggana ng bagong laba. Karaniwan, masayahin si Gina. Pero noong araw na iyon, kakaibang tingin niya sa akin. Diretso, parang may gustong iparating na hindi niya masabi ng basta-basta. "Jolina, mag-ingat ka kay Lucas," sabi ni Gina, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Sanay na yan sa mga asawa ng OFW. Marami na siyang dinala sa talyer na yan para gawing panandali ang aliw habang malayong mga asawa. Hindi kang una. At siguradong hindi kang huli. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Nanlumbot ang tuhod ko at saglit akong napahawak sa gate para hindi matumba. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang narinig ko o ang posibilidad na totoo iyon. Biglang nag-flash sa isip kong lahat. Ang mga gabing na pag-uusapan namin. Ang mga titig niya na akala ko'y puno ng pag-unawa. Ang mga katahimikan na akala ko'y espesyal. Lahat iyon. Biglang nagbago ng anyo. Ang akala kong espesyal na koneksyon, laro lang pala sa kanya. Ang akala kong ligtas na sandigan, bitag lang pala. Pakiramdam ko niloko ko. Akong nagbigay ng kahulugan sa mga bagay na baka para sa kanya ay simpleng libangan lang. Napalitan ng matinding takot at pandidiri sa sarili ang nararamdaman ko. Hindi ko matanggap na hinayaan kong mangyari yun.
Hindi ko matanggap na sa isang iglap ng kahinaan, munti kong sirain ang lahat ng pinaghirapan kong buuin. Pagkapasok ko ng bahay, agad kong hinanap ang cellphone ko. Nanginginig ang kamay ko habang hinahanap ang pangalan niya. Ilang segundo akong natigilan. Parang may parte sa akin na umaasang hindi totoong sinabi ni Gina. Pero nanaigang takot. Agad kong pinutol ang lahat. Hinarangan kong number niya. Hindi na ako lumabas ng garahe. At kahit anong katok at pagsusumamo ni Lucas na mag-usap kami, hindi ko siya pinagbigyan. Naririnig ko ang boses niya sa labas. Sa bawat katok niya sa gate, parang may tumatama rin sa dibdib ko. Pero pinili kong maging matigas. Pinikit kong mga mata ko. Tinakpan ang tenga ko. At paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, tama na. Hindi ko pwedeng isugal ang pamilya ko para sa isang lalaking baka ginagamit lang ako. 3 buwan matapos ang insidenteng iyon, naganap ang hindi ko inaasahan. Sa loob ng 3 buwang iyon, araw-araw akong nabubuhay na may halo ng takot at pagsisisi. Unti-unti kong ibinalik ang sarili ko sa dati kong routine. Pero sa tuwing mag-isa ko, bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Pinilit kong itamang sarili ko. Mas naging tutok ako sa mga anak ko. Mas inayos kong bahay. At sa tuwing tumatawag si Fernan, pinipilit kong maging present. Hindi lang sa salita, kundi sa pakikinig. Kahit mahirap, kahit may guilt na buwabalot sa bawat I love you na sinasabi ko, sinubukan kong maging totoo. Hanggang sa isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga paninda ko, may narinig akong pamilyar na boses sa labas ng gate. Jolina, napahinto ako. Parang tumigil ang mundo ko sa isang iglap. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko siya nakita. Nakatayo si Fernan sa harap ng bahay. May bitbit na bag. Pawisan, pero nakangiti. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi ako agad nakapagsalita. Para akong nananaginip. Sorpresang umuwi si Fernan. Pero hindi lang basta bakasyon. May dala siyang mga papeles. Pagpasok niya sa bahay, niyakap siya ng mga bata ng mahigpit. Ang saya sa mga mukha nila ay hindi ko maipaliwanag. Parang may kulang na bahagi ng buhay namin na biglang bumalik. Ako naman, nakatayo lang sa gilid, pinipigilan ng luha. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o mananatili sa kinatatayuan ko. Hanggang sa siya na mismong lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Isang simpleng hawak na matagal kong hinintay. Pero ngayon, ay parang may kasamang kirot. Jolina, ayoko na sa Singapore. Pagod na rin ako eh. Nag-ipon ako para makabili ng mga truck. Magtatayo tayo ng sariling trucking business dito sa Cavite. Ayoko nang mawali sa inyo. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumuhos ang luha ko. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa sobrang pagsisisi. Habang sinasabi niyang mga plano niya, ang mga pangarap niya para sa amin. Parang bawat salita niya ay kutsilyong tumatama sa konsensya ko. Habang nagpapakamatay siya sa trabaho para magkasama kami ng habang buhay. Ako naman ay naghanap ng panandaliang saya sa iba. Hindi niya alam ang ginawa ko. At habang nakatingin siya sa akin na puno ng pagmamahal at pag-asa, mas lalo kong naramdaman kung gaano kalaki ang muntik kong sirain. Simula noon, ginawa kong lahat para bumawi. Mas naging maalaga ako sa kanya. Sinamahan ko siya sa pag-aasikaso ng mga papeles, sa pagplano ng negosyo, sa bawat hakbang na gagawin namin para sa kinabukasan. Mas naging bukas din ang usapan namin. Hindi na puro tungkol sa pera o responsibilidad, kundi tungkol sa nararamdaman namin, sa mga pangarap namin, at sa mga bagay na matagal naming hindi na pag-usapan.
Sa gabi, hindi na ako umiiyak mag-isa. Magkatabi na kami, nagkakwentuhan, nagtatawanan, at minsan tahimik lang. Pero buo, naging mas masayang aming tahanan. Ang dating malamig na usapan ay napalitan ng tunay na pagsasama. Kalaunan, nalaman kong katotohanan. Isang hapon, habang bumibili ko sa tindahan, napansin ko sina Gina at Lucas na magkasama. Hindi lang simpleng usapan eh. May kakaibang lambing sa kilos nila. Magkatabi, nagtatawanan, parang walang iniintinding iba. Unti-unting kumalat ang balita sa subdivision. Sila na pala. Doon ko napagtanto ang lahat. Bumalik sa isip kong sinabi ni Gina noon. Ang mga babala niya. At sa isang iglap, parang nabuo ang puzzle. Nagsinungaling lang pala si Gina noon. Wala talagang ibang babae si Lucas. Ginawa lang niya iyon dahil matagal na siyang may lihim na pagtingin sa lalaki. At gusto niya kaming paglayuin. Napaupo ako ng sandaling iyon. Tahimik na pinoproseso ang lahat. Kung totoo ang lahat ng iyon, ibig sabihin, hindi pala ako niloko ni Lucas. Hindi pala ako isa lang sa marami. At kung hindi ako pinigilan ni Gina, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng emosyon ko. Sa halip na galit, kakaibang katahimikan ang naramdaman ko. Sa halip na magalit kay Gina, nagpasalamat ako sa loob-loob ko. Kung hindi dahil sa kanyang paninira, baka nalunod na ako sa maling relasyon. Ang kanyang kasinungalingan ang naging wake-up call ko para protektahan ang aking dangal at pahalagahan ang asawang tapat na nagtatrabaho para sa amin. Ang kwento ni Julina ay isang paalala na sa gitna ng matinding lungkot at pangungulila, ang ating mga desisyon ang huhubog sa ating kinabukasan. Ang tukso ay laging nandiyan, lalo na kapag pakiramdam natin ay napapabayaan tayo. Pero bago tayo bumigay, isipin muna natin ang mga taong nagsasakripisyo para sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman sa tamis na salita o init ng yakap, kundi sa katapatan sa kabila ng distansya. Ang pagpapatawad sa sarili ay nagsisimula sa pagpili sa tama, kahit gaano pa kahirap ang nakaraan. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Jolina? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.